Oo. So ngayon mga kababayan, binanatan ngayon ng mga DDS itong si Attorney Nel Buenaventura na isang executive director ng AMLAC. Ha? Kasi bakit, mga kababayan, ito kasing si Attorney Ronel Buenaventura ng AMLAC, no? Ay, ito, wait lang ha. Puntahan ko dito kasi mahirap kasi anuhin eh. Ito, mga kababayan, nasaan na ba yun? Si Attorney Ronel Buenaventura. Sabi dito, mga kababayan ng mga DDS, ito, bakit daw paniwalaan itong si Attorney Ronel Buenaventura as Executive Director ng AMLAC, kaka-appoint lang daw nito noong April 14, 2026. Tapos, ito na yung humarap sa hearing at nagsabi na marami daw suspicious transaction itong mga bank account ni Sara. So, ngayon mga kababayan, gusto ko lang reaksyonan. Actually, na-post ko ito sa Facebook ko ha. Sa Facebook page. Sa mga hindi pa nakapanood sa Facebook page ko, no, i-follow nyo po ako. Kent Garcia page. No? So, yung nasa Singapore ako nakaganon, no? So, ngayon mga kababayan, ganito yan. Gusto kong reaksyonan. Sa mga DDS, alam ko naman mga bobo kayo, pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Yeah? Gusto ko mag-react dito ha kay Attorney Ronel Buenaventura na bakit daw paniwalaan, ikaka-appoint lang, baka bagong bayad, bagong aso, bagong taga-tahol daw. So, bagong appoint lang daw kasi sa AMLAC as Executive Director. Ganito po kasi yan mga kababayan. So, porkit ba bagong appoint, hindi na tayo maniwala? Tanong ko lang, paki-comment mga kababayan. Porkit ba bagong appoint itong si Attorney Ronel Buenaventura as Executive Director ng AMLAC, hindi na ba siya pwedeng paniwalaan? Mga kababayan, ito po ay galing sa Daily Tribune ha, mga kababayan. Ayan, Daily Tribune. Ayan po si Attorney Ronel Buenaventura na which is siya po yung Executive Director ng AMLAC na humarap doon at nagsabing maraming suspicious transaction itong mga bank accounts ni Sara. So ngayon mga kababayan, para sa akin, porkit ba bagong appoint, hindi na ba siya pwedeng paniwalaan at bawal ba siyang magsabi ng katotohanan? Bawal ba siyang magsabi ng katotohanan? Paki-comment mga kababayan. So ngayon mga kababayan, gusto kong reaksyonan. So kailangan pala, ang sabi ng mga DDS, ang gusto nilang mangyari, kailangan matagal ka ng inappoint bago ka magsabi ng totoo. Ganun ba yon mga DDS? Kailangan ba inappoint siya kailangan 2 years ago, 3 years ago para paniwalaan natin na totoo ang kanyang mga sinasabi? Una, sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, ito pong si Attorney Ronel Buenaventura, mga kababayan, ay ito basahin ko lang yung kanyang yung kanyang tawag dito, ang kanyang degree. Ito basahin ko mga kababayan. Wait lang. Ito ha, babasahin ko. Sabi ni Attorney Jesus Falsis, no, nung binanatan kasi ng DDS itong si Attorney Ronel Buenaventura ng AMLAC, Executive Director. Sabi ni Jesus Falsis, DDS are attacking AMLAC ED Attorney, Executive Director, Attorney Ronel Buenaventura. Hindi nila alam na he was top 10 in the 2015 bar exam. Dito pa lang top 10 2015 bar exam. Top 10 ka. Ngayon, pupunta ka dyan sa Kongreso, tapos sabihin mo, kasinungalingan tungkol sa bank account ni Sara, top 10 ka, sasayangin mo at magsisinungaling ka, ganun ba? Pangalawa, valedictorian and magna cum laude from BSU Law. Valedictorian ka, magna cum laude ka. Tapos pupunta ka sa Congress at magsinungaling ka lang, sisirain mo yung pangalan mo at degree mo? Ganun ba yon mga DDS? Pangatlo, with 2 master degree from UP Diliman and Cambridge. Dalawang master degree sa UP Diliman at sa Cambridge. Cambridge, do you think England, no? Pagkakaalam ko. So, sisirain ni Attorney Ronel Buenaventura, Executive Director ng AMLAC, ang kanyang pangalan mula sa valedictorian,
cum laude, 2 master's degree sa UP Diliman at sa Cambridge, England. Tapos pupunta sa Kongreso at magsinungaling at sisiraan si Sara. Ganun ba? Ganun ba katalino si Attorney Ronel Buenaventura para magsinungaling at ilabas ang dokumento sa AMLAC patungkol sa bank account ni Sara na may 6 billion at may mga suspicious transaction? Ganun ba katanga? Ganun ba bobo? Ganun ba katalino itong si Attorney Ronel para magsinungaling? Na cum laude ka, magna cum laude ka, may 2 master's degree ka sa UP Diliman at sa Cambridge, England. Ganun ba yon mga DDS? Pangatlo, o pang-apat, sabi ni Attorney Jesus Palsis, my goodness, sinampal na kayo ng ebidensya at katotohanan, ganyan pa rin kayo. Hopeless people. Diba? Mga hopeless daw kayo. So ngayon, reaction ni Attorney Jesus Palsis yon. Ako naman, yung reaction ko. Sa mga DDS, ang gusto nila, kailangan matagal ka ng inappoint bago ka magsalita laban kay Sara at bago ka paniwalaan nila. Kailangan matagal kang na-appoint. So sige, doon tayo sa usaping matagal. So kung ang basihan pala ng mga DDS ay kailangan matagal ka na diyang inappoint, kaya may karapatan ka ng magsabi. At may karapatan kang paniwalaan kasi matagal ka ng inappoint. O sige, speaking of matagal. Kung nagbibase tayo sa matagal ng na-appoint at matagal ng nagtrabaho, ganito po ang aking reaksyon. Di ba ang mga Duterte matagal na sila sa serbisyo? Mga DDS, di ba gusto niyo kailangan matagal na? Matagal nang in-appoint, hindi yung bago lang. Di ba ang mga Duterte matagal na sila sa serbisyo? So, kailangan pala natin na ang dumalo dyan galing sa AMLAC, sa Congress, about sa impeachment ni Sara, hindi si Attorney Ronel Buenaventura kasi bagong appointee lang. Kasi ang sabi nila, kailangan matagal na ni-appoint, matagal na nagtrabaho. O sige. Speaking of matagal, sana mag-gets ninyo mga kababayan, matagal di ba gusto ng DDS? Tanong ko lang, di ba matagal na ang mga Duterte? So totoo pa lang nagnakaw sila. Di ba? So di ba matagal na ang mga Duterte? So totoo pala na matagal na silang nagnakaw. Di ba 3 dekada na silang nanungkulan? So ibig sabihin, matagal na pala. So kailangan pala natin paniwalaan na matagal. Kailangan matagal ang ang magsalaysay at magsabi para maniwala sila. O di ba ang mga Duterte 30 years na silang nanungkulan? So matagal na sila sa politika. So ibig sabihin matagal na din pala silang nagnakaw. O mga DDS, masakit ba? Kasi di ba gusto niyo kailangan matagal na na-in-appoint? So di ba ang mga Duterte matagal na sila sa politiko? So ibig sabihin matagal din pala silang nagnakaw? O naniniwala ako doon kasi matagal na sila eh. Kasi ang mga DDS sabi nila kailangan matagal na na-appointee bago magsabi ng katotohanan. Hindi daw paniwalaan kasi bagong in-appoint lang, bagong aso, bagong bayad, bagong script. So, ibig sabihin, yung mga Duterte, pag matagal na din pala silang nagnakaw. So, totoo. Diba? Masakit ng mga DDS. Pero totoo yan. Kung matagal ang ating babasihan, kailangan matagal na siyang in-appoint dyan bago magsabi ng katotohanan. Paano kung yung dating appointee dyan, na executive director ang lalabas kung ang kanyang inireport ay same sa inireport ni Attorney Ronel Buenaventura? So maniwala na kayo kasi matagal na appointee yun. Kasi matagal ang gusto nila. So kung mag-base tayo sa matagal, di ba mga Duterte matagal na sila sa politika? So matagal na din para silang nagnakaw, ganun ba? So maniniwala kayo sa sasabihin ko kasi matagal na ang mga Duterte. At saka mga kababayan, hindi naman siguro tanga-tanga si Attorney Ronel Buenaventura na mag-release, di ba? Mag-release ng ganyang salita, maglabas ng ganyang statement kung mali ang data na kanilang research at investigation sa mga bank account ni Sara sa AMLAC. Kasi bakit? Isang mali ni Attorney Ronel Buenaventura, pwede siyang makasuhan dyan. Ulitin ko, magna cum laude, summa cum laude, may 2 master's degree, sisirain lang niya sa salitang sinungaling? Di ba?
Nagkaroon ka ng 2 master's degree sa UP Diliman at sa Cambridge, England. Tapos magsisinungaling ka sa harapan ng Kongreso dahil lang sa bank account ni Sarah? My God! Alam niyo mga DDS, wag niyong maliitin. Ang top 10 2015 bar passers. No? Kasi kayo wala kayong ganyan. May mga abogado nga dyan sa inyo na mga DDS, mga bobo nga din. Tingnan nyo, yung ibang abogado nga dyan, may hawak kaso, di nanalo eh. Diba? Kita nyo? Kayo mga DDS, wag nyo i-underestimate yung hindi nyo ka-supporters. Yung hindi nyo kasamahan. Kasi bakit? Kung ang tingin ninyo sa iba na hindi nyo kaalyado ay bobo, mas bobo kayong todo-todo't literal sa paningin namin. Saan kayo nakakita? Sinampal na kayo ng katotohanan, pagtakpan nyo pa rin, lalasan na nga kayo, tatakasan na nga kayo. Diba? Tsaka yung mga DDS na to, mga putang ina, akala mo, ako hindi ako nagmagaling ha, pero kung basihan lang sa analyzation, yung about sa mga reaction, hindi kayo mananalo sa akin, tanga. Kahit paiharap nyo sa akin lahat ng mga DDS vlogger, hindi mananalo sa akin. Isa lang naman ang sasabihin ko bakit ka sumuporta kay Digong at kay Sarah? Pag sinabi mo, kasi magaling sila, saan banda? Pag sinabi mo, kasi inosente sila, saan banda? Saan ka nakakita ng inosente na, putang ina ninyong lahat? Inosente yan? Saan ka nakakita na, either legal or illegal, akin yan. Bakit nakulong kung inosente? Kaya kayong mga DDS, with all due respect, sorry to say, mga bubo talaga kayo. Diba? Susuporta ka kasi inosente, susuporta ka kasi magaling. Saang magaling? Anong magaling? Sa pagmanipulate? Magaling sa kitoy-kitoy? Kitoy-kitoyin yung mga bank account at kitoy-kitoyin yung mga salin? Ganun ba? Magaling sa panlilin lang? Magaling sa panluloko? Na ang ilagay mo 88 million, sa salin mo at 37 million? Tapos yung mga perang pumapasok sa bank account niyo, bilyon-bilyon? Ganun ba, Ma'am Annie Bautista? Maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much. Ganun ba? Pulong siyutman? Ganun ba? Kaya kayo sumuporta sa kanila kasi magaling sila magkitoy-kitoy? Yung mga itok-itok, yung mga she may not like me, she may not like my answer. Diba? Diyos ko, ultimo high school. Diba naalala nyo yung in-interview ni Biyahe ni Koy na isang estudyante? Ang sabi niya, dapat lang i-impeach yan, yung kapal ng mukha niyan, sabi nung estudyante, diba? Estudyante pa yun, alam na nila. Sabi ni Ma'am Hira Lopez, bayani daw si Digong. Saan banda po naging bayani si Digong? Ano po bang niligtas niya? Alam nyo ang salitang bayani. Bigyan ko kayo ng definition sa salitang bayani. Ang tao, matatawag nating bayani kung niligtas niya, pinagtanggol niya, at pinaglaban niya. Una, speaking of pinaglaban, bakit ang West Philippine Sea sabi ni Digong, kayo mga Pilipinong nanood sa akin ngayon, kayo, boundary lang ng dagat yan. Marami tayong dagat, ibigay niyo na. Tapos malaman-laman natin 6 years makalipas, na-discover natin ang Malampaya Kamago. Ano tawag doon? Kamago o Kamago? Hindi ko alam kung ano. Malampaya na na-discover natin na ilang billion tons, barrel of tons of langis na na-discover sa pamamagitan ng exploration nila PBBM. Tapos sasabihin natin, tubig lang, boundary lang, nagdagat lang, bigay nyo na yan sa China. Ano ba ngayon? Tubig lang yan. Diba? Tapos sabihin nyo, bayani, hindi nga nyo pinaglaban yung West Philippine Sea. Pangalawa, saan banda naging bayani si Digong? Ni minsan ba may narinig kayong statement sa mga Duterte families? Yung Philippine Coast Guard tinaga ang daliri. May narinig ba kayo na pinaglaban nila? Yung Philippine Coast Guard na binomba ng water cannon ni isa sa mga Duterte allies,
Concern ba doon? Yung barkong binangga ng Chinese Coast Guard, yung binomba ng water cannon, yung minura-mura, tinaga, initak ang rubber boat. Ni isang statement ba sa pamilyang Duterte may narinig kayo? Tapos sasabihin niyo, bayani. Kung meron mang totoong bayani sa ating bansa, isa lang ang masasabi ko. Si Lapu-Lapu. Bakit? Siya lang ang nakapatay sa leader ng mga mananakop. Diba? Yun ang totoong bayani, nakipagpatayan, nakipagsaksakan. Diba? And there is yung mga modern bayanis. Kadalasan kasi sa mga bayani, mga kababayan, yung modern bayanis, yun yung mga OFW. Kadalasan kasi dapat sa mga bayani at matawag mong bayani, yung namatay. Yung namatay, bayani. Hindi papatay si Digong, hindi pa siya matatawag na bayani. Kasi kadalasan sa bayani, kailangan mamatay ka muna eh. Ngayon sasabihin lang, bakit Kent, yung tatay ni Junior, bayani ba yun? Oo, bayani yun. Ako, magsasabi, 100% bayani si Marcos Sr. Bakit? Kung hindi siya bayani, kung pinayagan niya si Fabian Ber, narakrakan yung mga pumasok sa Malacanang, do you think hindi mauubos lahat yon? Yon ang rason ko kaya naging bayani si Marcos Sr. Kung pumayag siya sa hiling ni Fabian Ber, Mr. President, the military is ready to fire. Kung pumayag siyang ready to fire, ubos lahat yung pumasok sa Malacanang. Kaya natatawag ko siyang bayani kasi pinatigil niya. Hayaan niyo silang pumasok. Walang magpapaputok ng baril, walang masasaktan. 'Di ba? Kung hindi yun bayani, kung ako yun, bombahin niyo na, rakrakan niyo na. O di ubos lahat yung mga lumusok. 'Di ba? Ganun yun ka-simple. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi ko man naabutan yung panahon na yun, pero napanood ko yung video kung paano siya kinumbinsi ni Fabian Ber. Mr. President, the military is ready to fire. Sabi naman ni Ferdinand Marcos, no. Walang masasaktan, walang mamamatay. Hayaan nyo sila. Karapatan nila yan. Tanong ko lang, si Digong, may pinagtanggol ba? Bagkos, pinatay pa nga niya yung mga Pilipino dahil sa kickback niya dyan sa Shabu eh. Sir Dibang, maraming salamat po. Mega love shoutout po. Maraming salamat. Si Digong, paano mo tawaging bayani kung libo-libong Pilipino pinatay dahil sa droga tapos ni isang drug lord? Wala. Diyos ko. Ganun lang ka-simple, kababayan. At saka take note, si Marcos Sr. nakipagbarilan, nakipaggera sa Bataan. Sundalo si Marcos Sr. Pati si Junior. Si Digong ba sundalo? Si Sara nga, reservist lang eh. Utot. Diba? So yun lang, mga kababayan, yung aking reaksyon, no? Sa mga oras na ito. Diba? Mga kababayan, so kita nyo naman. Kita nyo naman, mga kababayan. Mismo si Corina Sanchez na nagsabi, mga kongresista, mga senador, urong-sulong na at nag-ayawan na kay Sara. Ikaw ba naman? Siyempre, siyempre, maiisip mo, yung sinuportahan natin, 6 billion ang pera tapos hindi nilagay sa salin. Baka tayo maimbestigahan kapag dumikit tayo dyan. Laylo na.